Libo-libong Chinese ang tumatakas na ngayon palabas ng China dahil po sa mahigpit na patakaran ng gobyerno nila sa ilalim ng liderato ni Xi Jinping. Ang nakakapagtaka po sa pangyayari na ito, hindi ba't ang gobyerno ng China ay galit na galit sa Amerika? Pero ang kakaiba dito, yung libo-libong Chinese na tumatakas mula sa bansang China ay sa Amerika po pumupunta. Nagtitiis sila ng humigit kumulang 2 buwan na paglalakbay, matinding pagod, gutom at gumagastos pa sila. Makarating lang sila sa Amerika. Unahin natin itong mga na-research ko po sa Meta or sa Facebook. Nakikita po ninyo dito. Palakihin ko nga para yung caption mabasa ninyo na mabuti. 60 minutes po ito. At the US border, we watch as hundreds of migrants illegally entered through a gap in the border fence. Illegally, tumatakas sila, pumapasok sila sa Amerika. Lumusot pa nga sila sa border Our cameras filming the crossing didn't deter them. Many of the migrants were coming from China, nearly 7,000 miles away. Tingnan niyo yung napicturan po nila. Ayan. Eto pa. Anong sabi po dito? Pag ito plinay ko, makikita nyo talaga mga libo-libong Chinese, mga daan-daan nandyan. Mga nakapila pa nga. Hinuhuli ng Amerika. Anong sabi dito? CBS Mornings, a growing number of Chinese migrants cross the US-Mexico border. Illegally, a growing number of Chinese migrants. Tingnan natin yung caption. Ayun kasi yung caption. Nababasa nyo ba? Yung caption, pakishare po at pakilike. CBS Mornings, a growing number of Chinese migrants cross the US-Mexico border illegally. A growing number of Chinese migrants are traveling halfway around the world to enter the US. Halos kalahati ng distansya ng mundo yung nilakbay nila. Makatakas lang sila sa China at makarating po sa Amerika through the border with Mexico. CBS News' Elizabeth Palmer follows the journey of those willing to risk their lives for a chance to make it in the US and break free of China's weak economy, repression, and corruption. Yun pala yung dahilan. Kaya pala sila'y lumalayas, tumatakas sa China. Nakikipagsapalaran papuntang Amerika. Nakahanda po sila mga kaistorya. Isapalaran ang buhay nila, makatakas lang ng China at makarating lang ng Amerika. Ang dahilan ay dahil umano sa weak economy ng China, repression at corruption. Hindi lang yan, ito pa. Anong sabi dito? 60 minutes po ito Yung caption na lang ang basahin natin. Ayan It's hard to live there. Hard to find jobs, says one Chinese migrant who worked in a factory in China. Ang hirap mabuhay doon sa China. Ang hirap makahanap doon ng trabaho. US Customs and Border Protection reported 50 times more Chinese citizens were apprehended illegally crossing from Mexico into the US last year compared to 2 years ago. Akala nyo ba, baka sasabihin naman ng mga mabatiks, baka naman yan yung mga mahihirap sa China, mga hindi nakapag-aral. Kuidaw, hindi po. Hindi po. Ito, isang referensya. Mail online. Huge group of well-dressed Chinese migrants with smart luggage wait to be processed after illegally crossing border from Mexico into California. Iba naman yan, Tingnan nyo. Kakaiba yan. Maganda ang bihis. May smart luggage pa. Ibig sabihin, medyo maayos ang buhay nito. A group of smartly dressed Chinese migrants with pristine luggage were photographed being apprehended in California after illegally crossing the southern border. The migrants, reported to be mostly Chinese national, fleeing authoritarian leader Xi Jinping. Kaya nga sabi ko dun sa title pa lang, itinatakasan po nila yung mahigpit na patakaran ng gobyerno ni Xi Jinping were lined up, neatly dressed and with proper luggage as they were processed.
following the illegal crossing in videos shot by News Nation national correspondent George Ventura. See? Maayos yung buhay. Malamang nakapag-aral pa nga eh. Maayos ang pananamit eh. Diba? Ito pa oh. Anong sabi dito? Kailan naman ito? 9 months ago, 2023. Chinese migrants reach America on foot as they flee China's zero COVID policies. Layo ng nilakad ng mga to. Grabe no? Grabe. Ha? Eto na. Ito po ay Associated Press. As economy falters, more Chinese migrants take a perilous journey to the US border to seek asylum. See? Perilous journey. Mapanganib, mahirap. Yung pinagdaanan nila sa paglalakbay nila. The young Chinese man looked lost and exhausted when border patrol agents left him at a transit station. Ding Guangsen, 28, had spent the last 2 months traveling to San Diego from the southern Chinese province of Guangdong. Grabe no? 2 buwan kang naglalakbay. Grabe yun. Ibig sabihin nun, mga ka-istorya, malala na talaga yung sitwasyon sa China. Eh kasi isipin mo, isasapalaran mo yung buhay mo, titiisin mo yung 2 buwan na naglalakbay ka. Makatakas ka lang sa China at makarating ka lang sa Amerika. Ibig sabihin po nun, hindi na talaga maganda ang sitwasyon sa China. Kung ganun, gugustuhin nyo yung mangyari sa bansa natin. Kung sa sarili nga nilang mamamayan, hindi nila mabigyan ng maayos na pamumuhay. Dito pa kaya sa Pilipinas? Yung mga pro-China dyan, gising kayo. Gising kayo. Baka di nyo naiisip, damay dito, pati mga mahal ninyo sa buhay. Hindi nyo ito mapagtatakpan. Mga lehitimang referensya po ni Juan Historiador dito. Tingnan niyo, yung 2 buwan na yun na paglalakbay through 7 countries on plane. Dinaanan nila 7 bansa sakay ng eroplano. Bus at foot. Sumakay ng eroplano, sumakay ng bus, naglakad, including traversing Panama's dangerous Darien Gap Jungle. See, kung gaano kadelikado at kahirap yung pinagdaanan nila, yung nilakbay nila. Makatakas lang ng China. O asa na? Maganda daw ang ekonomiya ng China. Maunlad daw ang China. Maganda daw ang patakaran ng China. Tuloy natin. Deng is part of a major influx of Chinese migration to the United States on a relatively new and perilous route that has become increasingly popular with the help of social media. Chinese people were the 4th highest nationality after Venezuelans, Ecuadorians, and Haiti. Crossing the Darien Gap during the first 9 months of this year according to Panamanian Immigration Authority. See? Grabe, no? Grabe talaga ang pinagdaanan nila. Makatakas lang ng China. Sabi naman ng CNN, the walking road, how an underground industry is helping migrants flee for the US. San Diego. They come with backpacks carrying money and phones they weren't robbed of by criminals or cartels along the way, arriving at the United States-Mexico border exhausted from the stress of the journey north. Like the hundreds of thousands of people around them who have also trekked weeks to reach the US, they're driven by a desperation to escape. Desperado silang makatakas sa China at magsimula ng bagong buhay sa kabila umano ng walang katiyakan sa kabilang panig ng mundo sa Amerika. Hindi ikaw ba? Sige, tatakas ka sa sarili mong bansa. Gagastos ka ng malaking pera dyan. Aeroplano, bus. Tapos maglalakad ka pa. Delikado yung paglalakbay mo. Matinding hirap ang pagdadaan. 2 buwan nga Ang sabi nga kanina yung distansya parang kalahati na ng mundo. Yung distansya Tapos dun sa pupuntahan mo, walang katiyakan. Di mo alam kung anong mangyayari sa'yo dun. Pakikipagsapalaran ka ba ng ganun? Ibig sabihin, talaga pong malala na ang sitwasyon nila sa China.
Kaya nila ginawa yan. Ganon po yun. Na-imagine po ninyo. Nagigets po ninyo kung gaano kahirap ngayon ang sitwasyon sa China. But these migrants are fleeing the world's second largest economy and an emerging superpower. On a recent winter day, dozens of Chinese nationals waited in different makeshift camps scattered outside San Diego, California, just north of the Mexican border. Ayan sila. Araw at gabi, nandyan sila. Nakikipagsapalaran, makalusot lang. Tingnan nyo ha. Kasi kanina, di ba, daan-daan lang yung binabanggit. Ito na. These arrivals are part of a staggering new trend. In the first 11 months of 2023, ito na, tingnan ninyo yung numero. More than 31,000 Chinese citizens were picked up by law enforcement crossing illegally into the U.S. from Mexico, government data shows, compared with an average of roughly 1,500 per year over the preceding decade. Ito lang ha. Gusto kong bigyan sa inyo ng punto. Itong numero na ito. 31,000 Chinese. Yan lang po yung hinuli ng mga autoridad. Hindi pa po kasama dyan yung mga hindi nahuli, yung mga kasalukuyan pa lang na nasa labas ng border at yung mga kasalukuyan pa lang na nasa kalagitnaan ng paglalakbay at mga nagsisimula pa lang tumakas doon sa China. Hindi pa kasama yun. Baka matriple pa yun o higit pa yung numero na yan. May ipinapahiwatig yan na hindi maganda. Bagsak talaga ang ekonomiya ng China. Bumabagsak talaga sila. Opo. At isa, ito, opinion ko lang pero malamang may malaki tayong punto dito. Yung kagipitan ng China, ang dahilan ng pambubuli nila sa atin dyan sa West Philippines. Yung kagipitan ng China, ang dahilan kung bakit nagpapalakas sila ng presensya sa South China Sea. Bakit? Kasi yung malaki pong deposito ng natural oil and gas dyan at yun pa pong likas na yamang dagat. Oo, yan yung dahilan na nakikita ko dyan. Para maisalba ang bansa nila. Actually, hindi lang yan. Marami pa akong referensya dito. Chinese migrants are the fastest growing group crossing from Mexico into US at southern border. 60 minutes po ito. The number of migrants arriving at the southern border is unprecedented. Last year, U.S. Customs and Border Protection recorded 2.5 million instances of detaining, turning away people attempting to cross into the United States from Mexico. So what's the fastest growing group among them? Chinese migrants. Yes, you heard that right. Chinese. We saw large groups, including many from the middle class. Hindi lang po yung mga yung mga Chinese po na mahihirap ito Meron pa umanong mga Chinese na galing sa middle class, yung mga may kaya. Come through 4-foot gap at the end of a border fence 60 miles east of San Diego. May kaya, pati may kaya, tumatakas sa China. The illegal entryway is a new route from those hoping to live in America. Just after sunrise, we saw the first group of migrants. Nagre-report sila dito, pinapaliwanag nila. Make their way from Mexico through a gap between the 60-foot steel border fence and rocks. Nakikita nyo naman dyan, di ba, yung may parang PIP. Yan sila. Ducking under a bit of razor wire into the United States. We were surprised to see the number of people coming through from China, nearly 7,000 miles away. Grabe. 7,000 miles away. Nilakbay mo, grabe. This man, a college graduate, told us he hoped to find work in Los Angeles. He said his trip from China took 40 days. Ito yun, yung ini-interview yata niya. College graduate po yan, tumakas pa sa China. Bakit? Nabalita na rin kasi. Ginawan ko na rin kasi ng content yan via live stream na yung mga bagong graduate ni China, hindi nila kayang bigyan ng trabaho. Hindi nila kayang bigyan ng trabaho. Grabe. Grabe. Adults and children pass through this hole onto US soil. Bata, matanda. Grabe. Sinusubukan pa rin ni China na itago ang totoong kalagayan ng ekonomiya nila. Nagsisinungaling sila. Nagsisinungaling sila, mga kaistorya. Pero
Di na nila kayang itago. Hanggang dito na lang mga ka-istorya. Ano po, pakishare po at pakilike. Maraming salamat po sa inyong panonood muli. Ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.